Huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At dito naman sa House of Representatives, sa March 12, mukhang nakatakda yung Committee on pagdinig sa SMNI franchise doon sa Committee on Legislative Franchise. Sumarap ka kasi marami kaming mga tanong kaugnay doon sa yung sa ownership ng SMNI at doon sa siyempre mga registration nito nakaugnay doon sa at siyempre yung mga ilan sa mga nakikita natin na paglabag doon sa batas kaugnay ng prangkisa. Kaya harapin mo yung accountability mo, Pastor Kibuloy, with due respect, no? Wag kang masyadong feelingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, 'di ba? So, yun po. Most wanted na ng FBI ito, no? Na nakikita natin na talagang talagang feeling niya pa nagtatago siya dahil meron daw siyang mga death threat or whatever. Meron naman tayong meron naman tayong rule of law, meron tayong korte. Kung feeling mo ikaw ay pinagbabantaan. So, katulad ng ginawa ko, nung may pagbabanta sa akin, nagpunta ako sa korte. So, ganun din yung gawin mo at humarap ka talaga doon sa mga pagdinig sa Senado at sa House of Representatives dahil ang ginagawa naman namin ay in aid of legislation at hindi ito criminal court. So, yun. Si Kibuloy ay pinaghahanap pa rin ngayon. So, ang mga sinasabi niya, sabi niya, nang nakaraan, hinggil sa mga rape cases laban sa kanya, madami raw kasing mga babae ang pinag-aagawan siya. No? Sa totoo lang po, kaya po hinahanap o hinahabol si Kibuloy ay dahil napakaraming mga kababaihan at bata ang naging biktima ng kanyang malawak na human trafficking scheme. Yun po ang mga naghahanap sa kanya. No? Yung mga alleged, no? Inaakusahan siya ng rape cases. Siya po ay naghahanap po sa kanya para makahanap ng hustisya. Suggestion po namin, humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado, lalo na sa mga pagdinig kaugnay ng mga kasong ito. Maraming salamat po.